ang pinakamataas na pagpupuri, pagdarakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord, mga pastor, at sa kanyang assistant, Pastor Lina C. Almeida, at sa ating mga beloved children, sa mga preachers, workers, at sa mga instrumentalists at sa iyong mga kapatid, at lahat higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagkapasalamat sa ating mga Panginoon dahil po sa mga kabutihan na ibinigay sa akin na simula po ako na mabautismahan po sa gawain pong ito. Ako po ay may taglay na karamdaman po at saka yung mga makasanglibutan na hindi kaya sa ating mahal na Panginoon. Nang mabautismahan po ako sa pangalan ng Jesus, iyon po ay unti-unting pong binago at pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At nung pong mga nakaraang buwan po ay nagkaroon po ako ng karamdaman dahil po sa minsan po kahit nasa mahal na Panginoon po tayo, nagkakaroon po ako ng panghihina at nagkaroon po ako ng karamdaman, mahina yung ating katawan. Subalit ako po yung nananampalataya sa ating mahal na Panginoon na siya po ang magbigay sa akin ng kagalingan at magbigay sa akin ng kalakasan. Yan po ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan kong ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nung mga nakaraan pong araw po, bago po mag-church anniversary sa dako ng Iriga, yung panganay ko pong anak ay umuwi galing ng Maynila. Ganun po ang nangyari, hindi ko po alam na ganun po ang pagdating sa amin. At sabi ko nga sa mahal na Panginoon, hindi ko hawak ang kaisipan ng aking mga anak. Subalit ako po nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa mga nararanasan namin sa mga araw na yun. At yung aking anak po ay dumating sa amin ng Biyernes ng pizza size. 1 week lang po bago siya manganak. Tapos yung ano po, hindi po siya isang beses lang po siya nakapagpa-check up sa dako ng Maynila kasi po na may trabaho po siya. At pagdating namin po diyan pagdating ng aking anak, nagpunta kami sa Lying In sa Logon. Nung nakapunta po kami ng Lying In, yung pinsan ko po na midwife din, ginubuhan niya ng paraan yung monthly prenatal niya po para sa loob ng 9 na buwan. Tapos, sabi ng aking pinsan, magpunta daw kami diyan po sa RHU. Maghingi po daw kami ng referral para sa ultrasound niya po. Yung nagkataon po na wala pong slot diyan po sa diagnostic, diyan po sa San Jose, walang slot sa ultrasound. Miraculous po noon. Yung aking pinsan, naka-line up po siya para sa ultrasound. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon dahil po hindi po ang aking pinsan na yung slot niya ay binigay sa anak ko para sa emergency po na ultrasound po siya. Ganun na nga po na ultrasound po siya. Yung result po, ganun po ang nangyari, sabi ng doktor, yung resulta niyang ultrasound na kailangan daw po na i-CS po yung anak ko kasi po yung panubigan niya po, every time na po mag-ihi po siya, lumalabas po yung panubigan. Kaya kunti na lang po yung panubigan niya. Kaya grabe po ang panalangin ko sa ating mahal na Panginoon na maging normal ang panganak niya. Subalit ako sabi ko sa aking anak, lagyan mo ng leaflets ang tiyan mo. Baka maghimal ang mahal po na maging inormal mo ang panganak. Subalit po, ganun po nangyari. Na-ultrasound po siya noong Miyerkules. Pag Webes po, binigyan kami ng referral pupunta po ng BMC. In emergency po sa ambulansya po kami sumakay. Pagdating namin ng Naga, yung BMC, diniretso po siya sa emergency room. At lahat ng test, yung ihi niya, yung sa dugo, pig test, at saka inulit naman po ultrasound. Ganun po ang result na kailangan po daw isi-CS siya kasi yung panubigan niya po, konti na lang, hindi po kung sa Bicol po, dahil po hallelujah, hallelujah, dahil po maghihilab yung yung anak. Hindi mang ilalabas ng normal kasi po konti na lang yung panubigan. Sabi ko sa kanya,
manalangin ka ng husto, magsisi ka sa mahal na Panginoon na gabayan ka sa pagnganak mo. Wala sa iyong ibang magtulong kundi ang ating mahal na Panginoon. Bawal po ang bantay po magpumasok po doon sa delivery room. Doon lang po kami sa labas. Hinintay ko po magpidging yung pangalan niya, ipipidging po. Wala pa. Ipinasok po isa sa hair section na alas 2:30 hanggang po gabi, hanggang alas 11. Ano na po ako, nag-alala po ako kasi wala pa siyang nainom na tubig, wala siyang pagkain kasi po bawal. Sabi ng doktor, sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo ng kalakasan ang aking anak na maging normal po ang kanyang pagnganak. Kaya nagkapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung doktor po na nagkapanganak sa kanya, yung tig-udyetihan niya po dito sa St. Gerald, yun po ang nagpanganak sa kanya. Hindi po siya nakilala. Kasi tinanggal niyo po yung postiso, pinatanggal po ng nurse. Kasi pag iiri daw po, baka daw malulun yung postiso. Kaya hindi po siya nakilala ng doktor dito sa St. Gerald. At nagkapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng doktor, ba't mayroon ng papel dito sa tiyan mo? Sabi ng anak ko, wag mo pong tanggalin yan. Diyan pa ako nagkukuha ng lakas. Kaya nagkapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kahit po, sinasabi kong hindi sa plano ang pagbubuntis niya. Pero nagkapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon dahil naging normal po so panganak niya at pinapasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon. Nung nanganak na po ang aking anak doon po sa BMC, panay po ang puri ko, kahit sa isip ko lang ang panalangin ko. Hindi pa ako kumakain kasi po, sabi ko nga sa sarili ko, tatlo ang binuntis ko, hindi pa ako nag-alala sa aking panganganak. So balat po itong anak ko na nanganak po siya, grabe pang pag-alala ko. Siyempre, inisip ko pa, hindi pa kung hindi pa kayanin. Kaya, umasa po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, na siya po ang maggabay, magbigay ng kalakasan. At maghapon po nanganak na po siya ng Biyernes ng madaling araw, maghapon at saka nung linggo, hindi nga po ako nakapagdalo kasi ako po ang nagbantay doon. Yung yung cellphone namin, palagi pong pinatutugtog ko ng papuri sa ating pinakamahal po, maghapon, magdamag. Yung mga katabi namin na nagabantay, ba't ang ingay-ingay ng cellphone mo? Maano daw yung bata, kumbaga sa mabubungog daa. Sabi ko, hindi naman po. Yan po ang nagpupuri kami sa mahal na Panginoon. Nung linggo po, nag-check na po yung mga nurse na sa mga pasyente na yung mga pasyente yung BP. Okay yung una, yung Sabado, okay yung BP niya. Yung linggo ng umaga, sabi ng nurse, kailangan po ng sasalinan daw po ng dugo. Kasi po yung hemoglobin niya po, bumababa yung hemoglobin niya. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, isa pang pagkakataon, mag-ibo ka pang himala na yung hemoglobin dapat daw po mag 90 or 100 para kami makalabas. So balat po, hindi po talaga nag-66 lang po at umabot, nagtaas-taas po, naging 70. Sabi ng doktor, hindi kayo papapalabasin pag hindi nasalinan ng dugo. Sabi ko, diyan po sa BMC, pag sinalinan ka ng dugo, dapat may kapilit dugo rin. Sabi ko, sino yung magdo-donate? Wala akong ibang maisip sa mahal na Panginoon. Gusto ko na umuwi, sana niya ako maghimala ka. Sabi sa ako sa nurse station, pumunta ako naman sa blood bank. Nagpunta ako naman sa blood bank, nakiusap ako, pero bago pa ako pumunta doon, nanalangin ako sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ikaw po maghipo kung anong kalooban mo po para kami makalabas. Sabi po doon sa blood bank, o sige nga Mrs., kasi bagong panganak ang anak mo, mayroon doon sa dako ng San Jose ng donate ng blood bank sa April. O sige, pwede na kayong magkuha doon sa nurse station na para maisalin sa anak mo. Kaya grabe po ang pasasalamat ko sa ating mahal na Panginoon, bagamat hindi po karapat-dapat kami po kinahabagan. Maganda po susunod magpasalamat ating beloved na habang po naglilibor po siya. Amen. Beloved brother John. Yung naghanap ako duman sa GC sa Messenger. Sabi ko magpapare-request ako. Hindi ko pang kita-kita yung
yung pangalan ni Ate Melis kasi sabi ko yun na lang ang doon na lang ako magpapa-prayer request ipaabot na lang doon sa dako ng Iriga. Hindi ko makita-kita yung pangalan ni Ate Melis. Ang pag-scroll ko po, ang doon po sa na ituro ng kamay ko, yung pangalan ni Ate Tere. Di saka po para po akong ninervyos na. Sabi ko, mahal ang Panginoon, maghimala ka po. Parang yun lang po ang sinasabi ko, maghimala. Ang mahal ang Panginoon maging normal. Kasi po pag sinasabing CS, iba po talaga ang minsan naisip mo negative, na kung anong mangyari, mailabas yung kung ano, yung pang naisa-isip ko. Nung mag-prayer request ako, sabi ko, Ate Tere, pa-prayer request naman po kasi mga anak na yung anak ko, sana maging normal. Sa kabangan po ng ating mahal ang Panginoon ng Biyernes po ng alas 7. Sabi niya, hindi po ako mapapakali kasi hindi po tinatawag yung bantay ng pasyente ko. Sabi ko, pumasok po ako naman sa delivery room. Nagtanong ako naman sa nurse. Sabi ko, ma'am, kumusta po yung pasyente ko? Ma'am, huwag ka mag-alala kasi nag-labor na nasa, nag-labor na, sige-sige na po ang labor ko. Sabi ko, pinalabas naman ako ng guard, hindi bawal po doon sa loob. Sabi ko, mahal pa, wala akong ibang maisip magpuri. Kahit po isang kanta, paulit-ulit ko pa pinakanta ang papuri sa ating mahal na panalangin. Hindi po ako kumakain. Kasi po, alam po na baga natin ang panganak, ang kabilang katawan, sa hukay ang kabila, nasa Kaya, grabe po ang panalangin ko sa ating mahal na Panginoon na bagamat ganun po ang nangyari sa kanya, hindi sa plano. Sabi ko, hindi ko naman alam po na ganun po magdating siya sa amin na manganganak na pala. Isang linggo lang po nanganak na po siya. Kaya grabe po sa salamat ko sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung doon po siya sa Manila, hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung doon siya po inabutan ng panganak. Kaya grabe po ang pasasalamat ko sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa yung kahabagan po, naabot po ang aming panalangin ng ating beloved na pastor. Inaabot po kami sa panalangin. Hallelujah. Kaya magpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon bagamat po na may mga kahirapan po sa pinansyal. Pero nandiyan po ang ating mahal na Panginoon nag-provide ng pangangailangan at pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa kalakasan, sa mga kagalingan na pinagkaloob po sa amin, sa mga pag-iingat. Kaya ang lahat ng kapurihan papapasalamat ay tanging sa Panginoon po lamang.